Blessed Sunday, everyone. Blessed Sunday, Church. Welcome po sa Solution Grace Church. Yeah. Iba pala yung feeling compared last week. Sige nga po, as we start, can you just greet somebody sa inyong kaliwa, sa inyong kanan, sabihin nyo sa kanila, good morning. Sabihin sa kanila, na-miss kita. Sa kanya, hindi dun sa, di mo sasabihin na miss ko pa rin siya. Hindi. Na-miss kita last Sunday. In fact, alam niyo po talaga, iba po talaga ang may on-site service. Last week nakita niyo po, service po kami dito sa church pero walang congregation, lahat online. Iba yung feeling na may kausap ka in front of you compared sa may kausap ka lang in front of the camera. And it's good to be in the house of the Lord today. Amen, hallelujah. Natapos na rin ang malalakas na ulan sa kahangin. Nung Saturday, ulan lang yung malakas last Saturday. Tapos last Sunday, may kasama na hangin. Pero di pa raw po bagyo yun. Habagat lang daw po yun. Grabe, di ba? And as we start to worship God today, gusto ko pong simulan kayo sa isang verse. Sabi po dito sa Isaiah 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Alam niyo po, tayo po bilang mga anak po ng Panginoon. May mga pagkakataon po na tayo ay pagod. Sabi nga ng iba, tayo ay drained. But because we have Christ in us, na sa atin po si Kristo, nagpapatuloy po tayo sa buhay nang may pahinga, na hindi napapagod. May time na lalakad ka lang, may time na tatakbo ka, pero hindi tayo mapapagod. Kasi nasa sa atin po ang Panginoon. Amen. And sa inyo po sa nanonood online, if you're watching today and tag someone today that you think that needs this message, you must join us on our online service. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito na kami po ay nagkasama-sama, Panginoon. Kami po ay nagtipon, Lord. Para po ikay aming sambahin, purihin, at makatanggap ng bagong salita at bagong mensahe mula sa iyo, Panginoon. I pray, Lord, sa mga papunta pa lang, Lord, may you protect them, Lord, guide them, Lord, safe and sound, Lord, as they travel, Lord, and going to church, Panginoon. I declare, Lord, that no weapon from against them shall prosper, Panginoon. Wala pong mga bagay na magiging hindrance, Lord, sa kanila sa pagpunta, Lord, sa church, as well as, Lord, sa online service, Lord, that they will have a good signal, good reception of our service, Panginoon. Lord, as we receive, Lord, today's message, Lord, may you give us wisdom, Lord, and revelation, Panginoon, para sa aming mapapahinggan at matatanggap po ito, Lord. So, lamang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi na Amen at Amen. Tatakbo ngunit di mahapo, lalakad di mapapagod. Hihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko nasa iyo.
panibagong sigla. Tutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangyayari. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Mahapo, lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahapo, lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Isa pa ka, mahapo, at di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agilang pait. Sige po, sabay-sabay tayo. May panibagong sigla, ako ay agila, pailan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na tutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangyayari. O Diyos, purihin ka tulad ng agilang pailala na may panibagong sigla. Ako ay agila, pailala na may panibagong sigla. Bagyo na nangyayari. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Sige po, sabay-sabay tayo. Minarapat ng kasalanan mo, inakumbo lahat. Ang katubusan at kaligtasan ay makamtan. Ganap sa aking awitin, ika'y pupuri. Sige po. Di man ako yung minarapat, dulot ng biyaya. Isa pangalan po sa atin sasambitin. Panginoong Jesus. Kung naanak ng Ama, hindi ng sumpa at lusa, sa talumpanan ng kamusan, sa kaganapan
Sige po, taas ating kamay at ating awitin sa Panginoon. Kasalanan ko'y inakumo ka na upang ang katubusan at kaligtasan ay makamtan ka na. Sa aking awitin, ika'y buburihin, ihahayag ka dakilang mo, Diyos. Di man ako karapat-dapat, iyong dinarapat, tulog ng biyaya mong lubos. Ika'y pupurihin ng mo, Diyos. Kung karapat-dapat, iyong dinarapat, tulog na Panginoon. Panginoon, Panginoon Jesus. Minsan pa, Panginoon, Panginoon, Panginoon Jesus. Sa atin ay mayroong nagmamahal ng lubos, ganap at sakdal. Jesus ang kanyang pangalan, mula pa noon, ngayon at kailanman. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Napakabuti mo, O Diyos. Nakatayo kami ngayon dahil sa iyong sukdulang biyaya. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng hapag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang walang karapat, pagkukulang ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ng karanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Thank you, Jesus. Amen. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta.
lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Jesus. Purihin ka, O Diyos ng katarungan at katuwiran na di nabahiran Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Isa pa. Salamat. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Come on, church, let's worship. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at
Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at ang magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at ang magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Malakas sa papuri. Yes! Minsan pa po kantahin natin. Puso. Malakas. Kasawit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos, higit pa sa Kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. purihin ka sa awit. pupurihin ka Sa awit, Itataas. itataas ang aking tinig, Itatanghal. itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, Diyos. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, Kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa, pupurihin. pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa, pupurihin. Pupurihin ka sa awit, Itataas. itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, Diyos. Ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Yes! Hallelujah. Amen. Tunay nga po, hindi natin mapapantayan ang kadakilaan ng Panginoon sa atin. Praise God. Minsan pa, palakpakan po natin ng Panginoon. Woo! Oh Lord, we thank you so much. Sadyang napakabuti po ng Panginoon. At sadyang hindi po natin mapapantayan o ni sino man ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Naniniwala po ba kayo doon, church? At napapatunayan po natin ito sa ating mga buhay, especially sa amin po nito nakalipas na linggo, at sadyang totoong-totoo po ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. At sa oras pong ito ay ating pagyayamanin at mga sarili sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Kung kaya't napakarami nating dahilan para magpasalamat sa Diyos. Amen, church? Hawakan po natin ating mga tinapay.
po ay dakilang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Doon sa krus, 2,000 taon na po nakakalipas, inakin po niya lahat ng ating mga sakit, karamdaman, mga pasakit, na sana ay laan po at marapat lamang po nating batahin sa ating mga katawan. Pero hindi po niya hinayaan yon dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. At sa mga nanonood po online, ano man pong sakit na meron po kayo, ito po ang napakaganda paalaala sa atin kung bakit tayo po ay nagpagtanggap ng Banal na Santa Cena or Communion, Holy Communion. Dahil atin pong inaalala at pinagyayaman sa ating mga sarili that indeed we are the healed of God. Amen, church? Say this with me, I am the healed of God. Ano man pong sakit na meron kayo mula ulo hanggang talampakan, believe that by Jesus' stripes, we are healed. Amen. And this is really good news. So ano man pong sakit meron kayo sa ngayon, salamat sa Panginoon for giving us a revelation of the Holy Communion. Sabi po ng Biblia, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yun pong tinapay dito, sabi ng verse 3, who heals all your diseases. So habang kinakain po natin ito, believe that you are the healed of God. So wag po natin kakaligtaan. Kainin po natin na sabay-sabay. This time po, hawakan naman po natin ating mga saro. Ito naman po ay nagpapaalala sa atin at dakilang sagisag ng dugo ng ating Panginoon na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Once again, sabi ng Psalm 103, verses 2 until 3. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all our iniquities. Ito po ang significance ng dugo. So church, kung kayo po isang mananampalataya, believe that you have been forgiven completely. Hindi po kayo pinatawad partially but completely. Kaya wala na pong gyera sa pagitan natin at ng Diyos. Kaya umasa po tayo na kayo po ay kalugod-lugod at kaaya-aya sa harapan ng Diyos because of the blood that was shed on the cross by our Lord Jesus Christ. Inimin po natin ang sabay-sabay. And let's pray. Abba, we thank you so much dahil nananagana po ang iyong kapahayagan sa amin. At sadya hindi po namin matutumbasan ang iyong mga ginawa sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay isinakatuparan ng iyong minamahal na anak. Salamat, O Diyos, na hindi lamang po kami pinatawad sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoon na nabubo sa krus. Ngayon din, Panginoon, kami rin po ay pinagaling na sa lahat ng aming mga karamdaman. And all we have to do is believe and receive this truth. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu, for giving us this awesome revelation. And all of these things were possible because of what Jesus did on the cross. Salamat po sa iyo, O Diyos. This we pray. In Jesus' name, amen and amen. Time for the fight, time for the fight, tryna be alive, tryna be alive, time for the fight, can you
Yeah, good morning, church! Ba't pinatay niyo yung music? Nandun yung ano eh. Biglang bumaba yung music, no? Bumati lang ako na wala yung music. Good morning po at batiin nyo nga po mga katabi ninyo. Sabihin nyo, good morning! Praise God! Are you blessed, church? Amen! We are so blessed. And of course, thank you so much sa ating praise and worship team for leading us sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Sino po dito na pagpala ng mga awitin? Amen? Pinaalalahanan tayo, ano? At napakasarap pong yakapin talaga ng pagmamahal ng Panginoon. We're so blessed talaga. At kami po talaga ay we're so blessed. At salamat po sa Panginoon. And of course, binabati natin lahat ng mga nanonood sa atin online. Welcome po sa ating third Sunday of August. Ang bilis ng panahon, ano? At gaya ng sinabi ni Kuya Aves, na-miss po namin kayo last Sunday. Kami-kami lang po nung Sunday dito ang ilan sa praise and worship at saka sa media. Si Aves hindi sanay sa walang tao. Ako sanay ako eh. Kasi pandemic pa lang, kausap ko na camera talaga eh. At hindi pa yata uso nun ang online. Nag-online na pong SGC at ang service po natin noon, ginagawa namin sa bahay. Yung isang pader namin doon, pininturahan ko rin ng ganitong kulay. Kaya yung mga nanonood sa atin, nung lumipat tayo dito, akala nila wala tayong church. Kasi magkamukha yung likod eh. Yung bahay namin, yung dati namin bahay at saka ito, parehas lang. Ang kaibahan lang, mas malinaw na yung camera ngayon. But of course, salamat sa Panginoon, bagaman mayroon pa rin, ano ba itong nararanasan natin for 2 weeks? Habagat? At kayo po ba'y nakapagpatuyo na ng mga labahin? Ako nakapagpatuyo na, nakapamalansya na rin eh. At maraming salamat sa, of course, una sa lahat, salamat sa church. Damang-dama po namin ang inyong pagmamahal. At kayo po ay ginamit din ng Panginoon. Salamat sa Panginoon talaga. At iniligtas po ng Panginoon ang aking may bahay last Wednesday afternoon. At praise God, despite sa mataas niyang blood pressure, inabot ng 180 over 120. Talagang kinailangan ko na po siyang dalhin sa hospital. But, of course, ang iniisip po ng mga doktor doon ay baka merong, anong tawag doon, minor heart attack. Kasi doon sa taas ng blood pressure. Pero pinangahawakan kong sinabi ng Biblia and habang kami po ay binabagtas namin ang kahabaan ng... Actually, hindi mahaba talaga yung alabang sa Pote Road. Maigsi lang eh. Traffic lang talaga. So, sabi ko, doon na tayo sa isang hospital na hindi masyadong matao. Nagpipray in the spirit po kami mag-asawa. At salamat sa Panginoon. Yung pong laboratory test niya ay maayos lahat. At wala nangyaring heart attack talaga. Purihin ang Panginoon. Talagang... Salamat din sa aming mga anak na talagang kabubuti ng aming mga anak talaga. At of course, sa akin may bahay. Kita nyo, parang hindi dumaan sa ospital, ano? Salamat sa Panginoon talaga. Nag-staycation lang talaga. Oo nga eh. Pero nung nasa ospital kami, pag kayo po'y dadalaw, naka-makeup pa yan. Ako nga, mas mukhang may sakit eh. Parang ako yung pasyente. Sabi ko, nalilito tuloy yung mga dumadalaw doon. Ako yatang gustong kunan ng blood pressure eh. Sabi ko, maayos eh. At saka naka-makeup talaga eh. Nung wala na yung hilo, actually kahit nahihilo siya, maganda pa rin ang itsura eh. Kasi kagagaling lang namin sa sa pagpapagupit sa David's. So talagang sabi ko, ayos lang yan ma, huwag kang mag-alala, maganda naman ang buhok mo eh. So salamat po sa inyong panalangin. Wala pong heart attack. Talagang kabuti ng Panginoon. Kaya lang talagang kasama po sa mga pangyayari yung naramdaman namin ang pagmamahal ng Diyos pamamagitan po ninyo. Yung inyong pong pagdamay ay malaking bahagi po sa amin. Amen. Amen. Alam nyo, napaka-obvious ng kalaban.
nung sinimulan po natin ng serye natin, sunod-sunod din po yung mga karanasan namin. Pero hindi po tayo matitibag ng kalaban. Sinanay din pala, no? So ito po ay naniniwala ako na hindi po nataon yung ating pag-uusap at ating sharing ito na walang significance sa ating mga buhay. Sabi ng Biblia ay you have to put on the whole armor of God. So itong whole armor na ito ay sadyang ibinigay na sa atin ng Diyos. And praise God, ang full armor of God, it's 7. It's a 7-piece suit. And it's the number of rest. Kasi po sa Biblia, ang number 7, it's number of kapahingahan. Before, we were taught na ang full armor of God ay 6 lang. Sa Biblia po, ang 6 ay the number of man. Kaya nga po, pagdating ng panahon, itong, pag sinabi nating man, di ba, masyadong nakatingin sa sarili. Kaya pa pagdating po ng Antikristo, ang numero niyang ibibigay sa mga hindi na nampalataya sa Panginoon ay 666. Kasi punong-puno siya ng sarili niya. Pero ang Panginoon po, ang kanyang numero binibigay sa atin, number 7, which is the number of rest. On the 7th day, naalala nyo sa Genesis, He rested. Hindi po dahil napagod ang Panginoon, kundi dahil tapos na ang gawain. So, binibigay sa atin ng Diyos para angkinin natin ng 7 piraso na baluti niya para meron tayong kapahingahan. Dahil po sa mundong ito, napakaraming kapaguran. Pero purihin ng Diyos. He gave us the full armor of God para ito po ay gamitin natin against the wiles of the devil. Amen. So, sa atin pong papatuloy ay tayo muna po ay dumako sa pananalangin. O Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you, Lord, for bringing us sa iyong tahanan. At dalayan ko po na maging maayos at malinaw po ang aming kapahayagan at matuto kami sa aming mga pag-uusapan. Use me, Lord, as your mouthpiece. At maunawaan po namin ang iyong mensahe sa amin sa umaga pong ito. Taglay ang aming kamanghaan sa iyong mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan po ng iyong anak na si Kristo. Purihin ka, O Diyos. Salamat din ba na Espiritu for guiding us sa aming mga tatalakayin. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Of course, sa atin pong theme for 2026 ay My God, My Abba. At gusto po natin pagyamanin yung ating pagkakilala sa ating Diyos. Na hindi lamang po siya Diyos, siya rin po ay ating Abba. Siya ay ating tatay. At pagpasok po ng Enero, ang dalangin ko po ay pag nagpipray na kayo ay mas intimate na kayo sa Panginoon. Paano nyo pong ina-address ang Diyos ngayon? Sino po dito gumagamit ng Abba? Sino dito tumatawag sa Kanya, Daddy? Yung mga sosyal, ano? Daddy. O kaya, Papa. Ayun, may mas mayaman sa Papa. 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 Pwede rin naman itay, Ama. Ay, yung iba, yung mga hindi nagtaas ng kamay, nagpipray ba kayo? Parang dami hindi nagtaas ng kamay. Sana po nananalangin kayo. So ito po yung ating message for today. It's entitled, Guarding Against the Enemy's Lies Using the Helmet of Salvation. So ito po yung sa ulo. Now, anong difference ng helmet of salvation doon sa belt of truth? Ang belt of truth po, pinapasuot sa ating yung sinturon para kapag alam natin ang tunay na message ng Ebanghelyo, hindi tayo napapahiya. Pero ito naman po, helmet of salvation, pinapasuot sa atin sa ulo natin, salvation. Para maunawaan po natin, kasi marami pong nalalaglag mula sa itaas, ito po yung mga mensahe ng maraming sambahan sa ngayon about salvation. Now, pag may tumama sa inyo at mali po yung doktrina about salvation, hindi po maapektuhan ng inyong mga ulo. Yun po ibig sabihin nun. So yung belt of truth, it speaks about the doctrine of the gospel. Ito pong helmet of salvation, naniniwala ako, bakit siya number 5 sa 7-piece suit ng armor of God is because it talks about His grace. At ang grace po, sa pamagitan ng kanyang biyaya, nakamit natin ang salvation. Kasi marami pong church sa ngayon, they still believe na ang kaligtasan po ay nawawala. Now, pag mali po yung tinatanggap niyong mensahe at hindi niyo suot ang helmet of salvation, pwede pong kayo ay mapuruhan at magkaroon po ng kalituhan. Eh, ang dami hong tao sa ngayon at marami mananampalataya, they don't believe that
yung salvation po ay sadyang hindi po talaga mawawala. Pinagtatalunan yan sa Facebook. Kagaya po nung isang awitin na talagang isang buwan yatang tumagal sa sa Facebook. Yung Diyos ka sa amin. Talagang pinagtatalunan. Well, subjective po kasi yan eh. Kaya hindi ako nagbibigay ng aking komento. Sa mga Trinitarian, ibang pananaw. Sa mga oneness, iba din. So siguro dito respetuhan na lang. Pero kung ako tatanungin ninyo, ang masasabi ko lang, ayoko magsalita. Personal na lang pag tinanong nyo ako. Pero bilang nagsusulat ng awitin, importante din kasi alam natin ang doktrina natin. Kasi pag hindi malinaw sa atin ang doktrina natin, especially on the subject of salvation, ay talagang pag napuruhan ng ulo nyo, dalawang bagay mangyayari sa inyo, pwede kayong mabagok o kaya naman maging sabaw. Alam mo yung mga sabaw? Pagkausap, nakanganga lang, hindi nila alam. So, importante po malaman natin kung paano ang wastong pagsusuot ng helmet of salvation. And that's why this is our question for today. How to wear the helmet of salvation properly. Kasi bilang isang sundalo, kasi ang tinuturing sa atin ng Diyos, yung mga sundalo tayo ng Diyos, di po ba? Ay dapat tama yung pagsusuot natin ng ating mga armor na binigay sa atin ng Diyos, especially the helmet. Di ba, pag kayo po ay nagmumotor at pag mali po ang suot ninyo ng helmet, ay talagang mababangga po kayo. Yung harap na punta sa likod. Dapat, pag ganun ang suot nyo, yung harap nasa likod, dapat patalikod din yung ano nyo, dapat pag ganun din. Para umaakma. Ang problema, yung mukha nyo, nakatalikod. So, dapat talaga tama ang pagsusuot ng helmet. So, how to wear the helmet of salvation properly? So, I believe ito po ay nasa number 5. Naalala nyo, ano? Na mamaya pagyayamanin natin. What is number 5 in the Bible? It's grace. So, bakit grace? Kasi po yung grace at saka salvation may kinalaman sa isa't isa. So, hindi po nagkataon ito. So, let's have a quick review, mga kapatid. Put on the whole armor of God. Ito po ang sinasabi sa atin ng Biblia. According to Ephesians 6, verses 10 till 11. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. The question is how? Binigay po yung sagot. Put on the whole armor of God. Hindi pwedeng pa isa-isa. It should be whole. That you may be able to stand against the wiles of the devil. Yung pambanat ng kalaban sa atin, marami. Wiles. Plural, mga kapatid. Bakit kailangan po natin isuot ito? Because sa atin pong kalaban, we do not wrestle against flesh and blood. Hindi po natin kalaban ang tao dito. But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Marami po sila. Of course, ang kanilang bossing, si Satanas, pero marami po itong minions. And that's why God is telling us to put the whole armor, His whole armor. And verse 13 tells us, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. Take note to, evil day, hindi po siya days. So ibig sabihin ng kalaban po, kapag nakakaranas tayo ng mga hindi kagandahang mga bagay-bagay, kagaya yung aming naranasan last week, maigsi lang po yan. Ang buhay natin bilang mananampalataya, mas mahaba po yung buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Kaya po dito evil day lang, hindi evil days. Pero para maranasan natin ang buhay na nananagumpay, you have to put on the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day. Hindi po siya plural, evil day lang. Kaya pumasok kami ng Wednesday night sa hospital. Sabi namin, di kami magtatagal, pero pumasok talaga sa isip ko, Lord, meron kaming church. Pero hindi hindi maapektuhan ng church. Pagdating po ng, sabi nga nung doktor sa amin dapat Huwebes pa lang uwi na kami. Pero dahil minomonitor yung blood pressure ni Mrs., hanggang Friday. Pero maaga kaming pinalabas ng doktor. Kasi pinressure ko rin yung doktor Ay hindi, yung nasa nurse station. Sabi ko, color coding po kami, kailangan na po namin umuwi. At ako, grabe po ang ginawa talaga ng Panginoon doon. Talagang even po yung binayaran namin
hindi ganun kalaki. Salamat sa Panginoon. Praise God talaga. Kaya, maigsi lang yung panahon kapag gumagawa ang kalaban against us. And having done all to stand. So may ginawa na po ang Diyos para tayo po ay nakatayo at hindi tayo talunan. Because ang ginawa po ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, Colossians chapter 2 verse 15, having disarmed principalities and powers, tinanggalan na po sila ng kapangyarihan. He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Paano po nangyari ito, Pastor? Sa kamatayan po ng Panginoong Hesukristo, winasak niya at pinatay niya siyang may kakayahan na pumatay. Alam niyo kung sino po iyon? Sa Satan. So tayo mga mananampalataya, according to Hebrews chapter 2 verse 14, basahin ko lamang po, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, Jesus himself likewise shed in the same, that through death, Jesus might destroy him who had the power of death, and that is the devil. So ang kalaban, may kakayahan po siyang pumatay. Totoo yun. Pero dahil may ginawa ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, siya po ay namatay at sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, pinatay na niya siyang may kakayahan na pumatay. Kaya po tayo mga mananampalataya, and this is good news, church, wala na pong kakayahan ang kalaban-laban sa atin. Kaya sabi na Isaiah 54 verse 17, no weapon that is formed against us shall prosper. Kaya hindi tayo natatakot. Kaya nung last Wednesday sabi ko, hindi, ano lang to? Hindi magtatagal ito. Although ang dami rin pumapasok sa isipan ni Mami na mauuna daw siya. Pero buti na lang hindi niya sinasabi. That's the beauty of it. Di ba sabi ng Biblia sa Matthew 6:31, therefore take no thought. So how will Satan take your thought? By you saying it. Kaya pag may naiisip po kayo negative, huwag nyo nang sabihin. Pero kung di nyo maiwasang magsalita, say the opposite. Kaya ang sinasabi ni Mrs. noon, Lord, mahaba ang buhay ko. So therefore, take no thought. So Satan will take your thought by you saying it. Kaya po napaka-importante na ating mga pagsasalita. Di ba sabi ng Biblia? Anong sabi ng Proverbs 18:21? Death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Kung kayo po ay nagsasalita lagi ng death words, you will eat its fruit. Pero pag nagsasalita po kayo ng life words, you will eat its fruit. Amen. Kasi pag nagsasalita po tayo ng buhay, we are in agreement with the Word of God. Sabi ng salita ng Panginoon. Na tayo po'y mabubuhay na mahaba. Remember Psalm 91 verse 16? With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Now, sino po yung salvation doon? In Hebrew, salvation is Yeshua. As long as nakatutok po ang inyong mga mata sa salvation ng Diyos, who is Yeshua Himself, Jesus Himself, you will live long. Kaya wag po kayo nagpo-post sa Facebook, life is short. Yung iba, pinaigsi pa, life is too short. Naku po, umigsi ang buhay. And of course, binabati ko nga pala yung nanonood sa atin mula sa Canada, si Sister Emma at ang kanyang hubby na si Ronald. Kaya maraming salamat, Emma. Office mate ko siya sa FEBC before. So Emma, thank you for joining us today. At syempre po, ang buong sabahan po ng ating ng church ay nakikiramay din po tayo sa isang kilalang gitarista. Actually, ito'y kapatid natin sa Panginoon, si Makoy Portado. Hindi po si Kuya Makoy Alcantara. Kasi akala nila si Kuya Makoy tinutukoy ko. Hindi po, si Makoy Portado. Siya ay nakasama natin sa Papuri 25. Siya yung gumitara doon sa song na Cruz. At siya ngayon ay nakahimlay na. Umuwi na sa piling ng Panginoon. Alam ko, siya yung best friend ni TJ Monterde. Yung asawa ni KZ Tandingan. So, actually, bata pa itong kapatid na ito eh. Namatay ka agad. Sobrang pagod yung bata. So, wag po kayo magpapakapagod ha, mga kapatid. Dapat mahaba ang tulog ninyo. Pero wag kayo matutulog ngayon. Wag muna ngayon. Dapat kanina kayo natulog, ha? Okay, tuloy po natin. The whole armor of God. Review po tayo. It's 7, as I've said kanina. 7. Yung first 5, defensive. Pag sinabing defensive, pananggal lang po natin sa banat ng kalaban. At ano-ano po ito? Number 1, belt of truth. Tapos na po tayo dito. Pwede nyo balikan sa YouTube yung ating mga pagtalakay. Number 2, the breastplate of righteousness. Number 3, the shoes of the gospel of peace. Number 4, the shield of faith. Last Sunday, tapos na po tayo. And number 5,
the helmet of salvation. Wala pong insignificant detail sa Biblia. Bakit number 5 po ito? Mamaya pagyayamanin natin. And of course, yung remaining 2, offensive. Ibig sabihin, ito naman po yung pangbanat natin sa kalaban. Yung first 5, panangga, ito naman po yung ating pambanat sa kanya. Number 6 is the sword of the Spirit. And number 7, of course, ito po yung pangkaraniwan na nakakaligtaan ng maraming church. Pray in the Spirit. Na dapat po ginagawa natin ito. Okay? Excited na ako dyan sa number 7. Pero dito muna tayo sa number 5. The helmet of salvation. Bakit po helmet of salvation? And take the helmet of salvation, Ephesians 6, verse 17. Ang first part ng verse. Now, bakit po number 5? Pagyamanin lang natin. Number 5 in the Bible, it's the number of grace. It's the 5th letter of the Hebrew alphabet. It means hesed. So bakit? Kasi po, ipinapaalam sa atin ng Diyos, really, yung ating salvation was given to us by God as a gift. Kaya number 5. So grace din po ang ating salvation. Ibig sabihin, wala tayong iniambag. Pag sinabing gift, yung pong word na gift, in Greek, it's charis. Pag sinabing charis, regalo, kaloob. Ano bang ginagawa niyo po sa kaloob? Pag sinabihan mo yung inyong nagre-regalo, uy, magkano to? Di ba? Naalipusta mo yung nagbigay sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo pinapahalagaan yung ginawa niya. Ano ginagawa natin sa mga nagbibigay po sa atin? For example, si Nanay Rosemary. Bagaman matagal na yung birthday ko, pero baka naman meron pa siyang ipapahabol na regalo sa akin. Hindi naman siya nagpaparinig ako, no? Halimbawa, regalo niya ako ng higado. Ha? Igado ba? Pasensya na, kapampangan ako Igado. Hindi niyo pa naitatanong, mahusay magluto ng igado si nanay. Hindi ako nagpaparinig. Pwede pang ihabol sa birthday ko. Na pag binigyan ako ng igado ni Nanay Rosemary, ano gagawin ko? Sasabihin ko ba sa kanya, magkano po ba ito? Mali yun. Ang ginagawa natin sa regalo, una pinapaniwalaan natin, Nay, talaga, sa akin po ito. Tapos na birthday ko. Sabi ni Nanay Rosemary, hindi. Matagal ko nang niluto ito. Actually, panis na nga Hindi ko lang naibigay sa'yo dahil ngayon lang kami nakapagsimba. Tatanggapin ko yun, Nay, thank you. Yun ang gagawin ko. Papaniwala ko una sa lahat, and then, i-receive ko siya, at kakainin ko. Di po ba? Amen. Ganun po ang pagtingin natin sa regalo. Hindi mo tinatanong, magkano yan? Kaya kong lutuin yan, hindi nyo na ako kailangan bigyan. Pagmamayabang po yun. So, ang grace po, ganun din po ang salvation. Ang salvation, it's a gift. Kaya siya ginawang number 5. You have to put the helmet of salvation. So, ibig sabihin, wala tayong pwede ipagmamayabang sa Diyos. So, why do we have to wear the helmet of salvation? Para lagi natin naaalala, ang salvation pala ay gift. So, hindi siya pwedeng mawala. Pag nagbigay po ang Diyos, hindi po niya binabawi. Pero, Pastor, may passage sa Bible. It's found in, saan nga ba yun? Genesis 20 ba yun? Kaligtaan ko yung verse Sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang babawi. Sabi ng 2 Corinthians chapter 2 verse 15, bilang mga mananampalataya, you need to know how to rightly divide the word of truth. Kung babalikan po natin yung passage na yun na sinabi ni Job, sino ba talaga nagsabi? Si Job ba o ang Diyos? Ang Diyos ang nagbibigay at siya na nagbabawi. Hindi po galing sa Diyos yun. Ang nagsabi doon, si Job. Ang Diyos po pag nagbigay, pinagyayaman pa niya kanyang pinagbibigyan. Ano sabi ng Hebrews 6:14? Surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. So hindi niya kinukuha yung kanyang binibigay, hindi niya bigay-bawi. Ang nagbibigay-bawi lang tao. Pero ang Diyos pa pag nagbigay, pinagyayaman pa niya. Meron pong elemento ng addition, may elemento ng multiplication. Surely blessing I will bless you, that's addition. And multiplying, I will multiply you. So that's multiplication. So hindi po pwedeng bawiin ng Diyos ang ibinigay sa atin na salvation. Ephesians chapter 2 verses 8 till 9. For by grace, you have been saved. Paano po tayo sinave? Through grace. Through faith. So paano po natin tatanggapin itong salvation ito? By faith, not by feelings. By faith. And that not of yourself. So ibig sabihin, wala tayong iniambag. It is the gift of God. Take note, church. It is the gift of God.
Pag sinabing gift, sa wikang Griego, ano po yung gift in Griego? Charis. Sa Tagalog, kaloob or regalo. Regalo yata Spanish eh. Ang Tagalog, kaloob talaga. So kaloob, ibig sabihin, masaya at mayaman yung nagbigay. Kaya ang atin pong response, thank you, Lord. It's a gift. Verse 9, not of works, wala tayong pinagtrabahuhan, lest anyone should boast. Pero pagdating sa langit, pag nakita-kita tayo na doon, nakita ko si Brother Fidel. Brother Fidel, ba't nandito ka sa langit? Alam mo na, Pastor, marami akong ginawa sa Panginoon. Wala po tayong pwedeng ipagmayabang sa Diyos. Alam mo na ako maaga akong dumarating sa church, tumutugtog ako Hindi natin pwedeng ipagyabang yun. Not of works, wala po tayong pinagtrabahuhan. And that's why ang grace, ano pong definition ng grace? Hindi po siya empowerment, maling definition yon. Ang grace po is undeserved favor, unmerited favor, unearned favor. Wala po tayong natanggap dahil meron tayong ginawang mabuti. Yung iba, ang paniniwala ng ibang mananampalataya, binibless ako ni Lord kasi obedient ako. Hindi po. Ang grace po ay unmerited favor. Wala kang ginawa, pero patuloy kang pinagpapala. Kaya you have to see yung blessings po natin bilang mga biyaya. Pag biyaya, wala kang ginawa. Okay po, church? Undeserved, unearned favor, unmerited favor. So binigay sa iyo ng Diyos yun. At kung kayo po may kapahayagan ng biyayang ito, God's goodness will lead you to repentance. Kaya pala sobra kang nai-in-love because He first loved us. Kaya tayo naglilingkod because una po siyang naglingkod sa atin. Remember, si Jesus, ibinigay ang kanyang buhay sa atin. Kaya naman hindi mo mahirap para sa atin na ibigay din ang ating mga buhay sa paglilingkod sa Panginoon. We love Him because He first loved us. So, siya muna ang initiator, hindi tayo. Siya unang gumawa, siya ang nag-initiate, siya ang unang naglingkod sa atin by giving Himself to us. And through His finished work on the cross, we have been saved. Kaya po tayo naglilingkod sa Panginoon. Are you getting this, church? Amen? So kaya po yung number 5, nandun yung the helmet of salvation, may kinalaman sa gift. And that is my personal revelation. Kaya wala pong insignificant detail sa Biblia. Kaya yung pagkakasunod-sunod, ay hindi po tsanambahan lang ng Diyos yun. May kinalaman yun. Because until sa panahon natin sa ngayon, marami po mga mananampalataya, hindi nila mapaniwalaan na ang salvation po ay hindi nawawala. Nako, ulit-ulit pong argumento pa rin sa Facebook. Kung hindi po kayo naniniwala sa salvation, sana wag niyong tinatanggap ang John 3:16. Because ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting or eternal life. Sana sinabi na lang, kung nawawala po ang salvation, but whoever believes in Him should not perish, but have, hindi dapat eternal. Temporal life lang. Ang nakasulat doon, everlasting, or pwedeng eternal. Yung ibang naniniwala na wawalang kaligtasan, dapat nilagay po doon, Teacher Nelly, ng Biblia, temporal life lang. Pero ano pong binigay sa atin ng Diyos? Eternal life. Amen. So sa mga hindi naniniwala, ang salvation po ay hindi nawawala, makinig po kayo ng dulo. Mapapagpala po kayo. Amen. Now, ito po ang mindset lang ni Apostol Pablo at maganda po maging mindset natin. 1 Corinthians chapter 2, verse 2, For I made the decision to know nothing. That is to forego philosophical or theological discussions regarding inconsequential things and opinions while among you except Jesus Christ and Him crucified. So church, sa buhay po natin, this is wisdom. Nagtatrabaho po kayo, walang problema. May mga karera kayo, walang problema. Pero make Jesus your top priority. Gaya ni Apostol Pablo, For I made the decision to know nothing. Mag-excel po kayo sa mga trabaho, pero gawin nating sentro si Jesus. At kapag ginawa nating top priority si Jesus, ito pong 1 Corinthians chapter 2, verse 2, this is the message of the gospel. It's all about Jesus and His finished work on the cross. Sabi na Matthew 6:33, Seek first the kingdom of God and His righteousness. Pag ginawa mong core si Jesus, and all these things shall be added unto you. Ano yung all these things? Pag binalikan mo yung verse 32, pangangailangan mo sa food, clothing, shelter, it will be added unto you. Kaganda po ng buhay.
Ang tao sa mundo, hinahabol nila kung paano sila magkakapera. Nandun ang isipan nila. Kaya nga marami mga tao walang panahon pag Sunday. Pero tayo pa, when we make Jesus our top priority, sabi ng verse 33 ng Matthew chapter 6, ang peg niya, verse 32, and all these things shall be added unto you. Ang pinurpursue mo si Jesus, hindi mo pinoproblema yung pangangailangan sa araw-araw. Of course, nagtatrabaho po kayo, excel po sa inyong trabaho. Hindi ko po sinasabing huwag kayong magtrabaho. Pero ang utak natin kay Kristo, gaya ni Apostol Pablo, and all these things shall be added unto you. Amen. Bakit, Pastor? Ano yung righteous foundation? Bakit tayo makakaranas sa pagpapala ng Diyos? Because ang mindset natin doon sa man, si Jesus, and what He has done on the cross. Amen? Kasi isipin niyo po ito, kung bakit sobrang mahal na mahal kayo ng Diyos. What if, ang nangyari, pinadala nga ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. And then nag-decide si Jesus, ang kukulit na mga tao, napakakurakot. Babalik na lang ako sa langit. Hindi po siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Wala pong kaligtasan na nangyari. Pero buti na lang, hindi lamang po nagkatawang tao ang Diyos. Binigay niya pang kanyang sarili in the person of Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo, and then He said, it is finished. Kaya po yung mga problema natin, sa totoo lang, sa kabuuan, finished na rin. Kaya po ang ating mga mata, sabi ng Apostol Pablo, na kay Kristo, the man, and what He has done on the cross. Dapat nandun po yung ating pinagkakaabalahan sa bawat araw. Amen. Huwag po kayo masyado nag-aabala sa politika. Amen, church? Wala nag-amen? Sa mga nag-aabang, nagpaalam na ako sa Solution with Lover and Duhot, yung Bible study, pero babalik-balik po tayo. Hindi po totoo na ako po yung magiging political vlogger na. Wala po sa isipan ko yon. Okay? Magpapatuloy pa rin ako sa pagbahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Now, what does salvation really mean in Greek? Na sadyang hindi po nawawala sa atin. Ang akala po ng marami tao, and this is true, church, listen. Yung salvation, ang mindset natin mga mananampalataya, this is true. Niligtas tayo ng Diyos mula sa, dapat sana papunta tayo impyerno. Pero ngayon po tayo ay dadali na sa langit. Pero ang maraming mindset ng mga mananampalataya, mangyayari yan after this life. That is true, pero alam niyo po ba yung coverage ng salvation? Nangyayari din po habang tayo po ay nandito sa bagsak na mundong ito. Lalo tigit kailangan natin ng salvation today. Amen? Na pag sinabing salvation in Greek, tignan niyo po ito, soteria. Come on, say this with me. Soteria. Also refers to deliverance. So tayo po'y pinapalaya din sa mga bagay na binibihag tayo. Number 2, wholeness. And I believe, may kilalaman po ito sa ating buong pagkatao. Sa inyong espiritu, sa inyong kaluluwa, at sa inyong physical body. Number 3, preservation. Iniingatan tayo ng Panginoon sa bawat araw na ating paglalakbay. Kaya nga ako, pag dumarating dito sila, Brother Joel at saka sila, Sister Sally, talagang ipinapanalangin po natin. Ang layo po ng pinanggagalingan nila, pero sila po iniingatan ng Panginoon mula pa sa Santa Maria, Bulacan. Malayo yun, Pero sila po, sa sobrang galing ng talent ni Brother Joel mula Santa Maria, Bulacan. 15 minutes lang po niyang nagawa yun. Magaling mag-drive si Brother Joel. Pumunta kami Baguio mula Santa Maria, papuntang Baguio. 3 years ago po yata, 2 years ago. Nakuha namin naman 5 minutes lang. Pag sumakay ka kay Brother Joel ng bagong ligo, pag dumating na kayo sa destination niyo, tuyo na buhok mo. Ganon kahusay mag-drive si Brother Joel. Pero ang layo po, talaga I praise God for sa ating mga kaibigang ito. And of course, tayo po nakikiramay kay Brother Joel. Sa kaalaman po ninyo, mga kapatid, ang si Nanay Feli, ang kanya pong butihing ina ay umuwi na sa Panginoon. Mas maganda kinalalagan ni Nanay Feli. But of course, tayo po nakikiramay sa pagpanaw at pagdadalamhati din ni Brother Joel. At Brother Joel, kami po nakikiramay. At salamat sa Panginoon sa kanyang buhay. Amen. So church, pwede nyo yakapin si Brother Joel mamaya. Mahirap mawala ng nanay. Ako'y matagal na ulila din Wala na akong nanay, wala na akong tatay. Pero salamat kay Nanay Feli. Ilang taon na po si Nanay Feli? 82. Wow. Talagang,
Ako, si Nanay Felix siguro doon ay namamasyal pa kasama ng Panginoon. Tayo po dito sa lupa, pre-preserve tayo ng Panginoon. And that's why God is giving us itong message ng Isaiah 54 verse 17. I believe this that no weapon that is formed against us shall prosper. Even though yung armas si Satanas gawa na, pero it will never prosper against us. Why? Part po ito ng soteria. Part ito ng salvation natin. Lalo kailangan natin ng kaligtasan dito sa mundong ibabaw na ito. Napakagulo dito. Number 4, health. Sa mga hindi naniniwala, nakasama po dito yung health. Wala akong magagawa. Pero the truth is, namatay po ang Panginoon, nasaktan siya. And for information, na nangyari po sa krus ay tinatawag na divine exchange, banal na pagpapalitan. Inangkin ng Panginoon Hesukristo lahat ng ating mga sakit at karamdaman para maranasan natin ang lubusang kalusugan. Kaya po naniniwala ako sa buhay natin sa ngayon, posible na ang isang mananampalataya ay perfectly healthy. Kaya sabi ko kay Mami, sabi ko sa kanya, yung puso mo ay lalong pinagyaman ng Diyos yan, walang problema. At ang iyong buong katawan. Amen. You have to believe it. Kaya po meron tayong Santa Cena every Sunday. Pinapaalala po sa atin that through the finished work of Christ on the cross, we are now the healed of God. At kasama po dun sa healed, yung word na healed, nandun yung health. Amen? So kasama po yun sa salvation. And of course, prosperity. Si Jesus po sa krus, sabi ng 2 Corinthians 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, that you through His poverty, we might become rich. Naging mahirap po siya sa krus. Nang sa gayon sa kanya kahirapan, makamit po natin ang lubusang kaalawahan ng buhay. So sino dito naniniwala na siya ay pinagyaman na ng Panginoon? Ako naniniwala ako, mayaman tayo. Hindi man milyonaryo pero mayaman tayo. Lalo tigit yung mga healthy. Health is wealth. Pero hindi lamang po yung iba tiniisip nila, basta ako, health kahit walang pera. Hindi po. Pwede niyong kunin parehas yun. Halimbawa, meron kayo nakita sa kalsada, 500 at saka 100, ano pupulutin ninyo? O, yun na nga sinasabi ko. Ba't isa lang pupulutin nyo? Dalawa pa rin. O, yun na nga. Ba't kayo galit? Tinatanong ko lang kayo. So, ibig sabihin, yung health at saka yung wealth, pwede nating kunin sa Panginoon. Binayaran niya sa krus yun bakit kukunin mo lang 100? Sino kukunin ng 100? Nakita mo na kunin mo na rin. Amen? Di ba? 1 Thessalonians 5 verse 8, but let us who are of the day be sober. So, ang gusto ng Panginoon sa atin, relax lang tayo. Putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. So, yung helmet po, as you wear the helmet, this is hope. Meron tayong hope church. Ano yung hope? Meron pong biblical hope. Ano yung biblical hope? Elpis. Madali lang maalala. Tanggalin nyo lang yung pangalan ni Elvis. Tanggalin mo yung V. Palitan mo ng P. Pag sinabing Elpis, expectation of what is sure or certain. So, ibig sabihin, sigurado tayo. Kaya tayong mga mananampalataya, ako personally, hindi ko alam ang mangyayari next week or mamaya, hindi ko alam. But I'm pretty sure na sabi ng Diyos, kasama sa salvation yan Kasama sa coverage yan Basta alam ko, ang aking paglakad, iingatan ako ng Panginoon. But of course, bilang mga mananampalataya, you have to pray without ceasing. Kausapin nyo ang Diyos kapag kayong mag-isa lang. Kausapin nyo ang Panginoon kahit naglalaba kayo, naghuhugas kayo ng pinggan, naglalakad kayo especially, o kaya nagdadrive kayo, kausapin nyo ang Panginoon. At pagkausap niyo ang Panginoon, lalo pag nagdadrive kayo, huwag kayong pipikit. Makikita niyo siya kaagad. Pwede kayong mag-pray na nakadilat. Kausapin niyo ang Panginoon. And this is LPs. We have this LPs. Expectation of what is sure and certain. Hindi natin alam ang mangyari bukas. Pero alam ko sa sarili ko, God will never leave me nor forsake me. Amen? Church? Binabati ko na, Ma. Thank you, Ma. The meaning of hope according to the Bible. Para makita natin difference ng meaning ng hope sa mundo. Ang meaning ng hope sa mundo, ito yung sinasabi ng mga tao, sana, hindi pa ako mamatay. Hindi po yan ang biblical hope. Meron akong ibang kinakausap ng mga mananampalataya, mga kabataan. Sabi ko, kumusta ka na? Kailan ka gagraduate? Ito yung lagi nilang sinasabi, Hindi ko alam kung may sense of humility.
Kung kalooban po ng Diyos, sana po makatapos. Kalooban ng Diyos, makatapos ka. Ano ka ba? May mga false humility, no? Kung kalooban po ng Panginoon, kalooban ng Panginoon na makatapos ka. Kalooban ng Panginoon ang mabuting bagay para sa iyo. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. So the meaning of hope, according to the Bible, hindi po yung hope ng mga nasa mundo. Sana, hindi ako masagasaan pagtawid ko. Isipin mo, sana. Ang dami natin mga sana. Ito po daw yung salita ng mga losers. Sana. Kung. Hindi natin salita ito. Now, this is biblical hope. To cherish a desire with anticipation. To want something to happen or be true. Expectation of what is sure, certain. Positive or confident expectation of good. Even po on dictionary, maganda ang definition. Search. Now, tayo po, hindi natin alam ang mangyari kinabukasan. Pero, kaya po kayo natatakot at nawawalan kayo ng hope. You know why? Because marami kayong overthinking. Sana kung mag-overthink po tayo, positive. Sinasanay natin. Gaya na sinabi ko kanina, sabi na Matthew 6:31, yung first part, therefore take no thought saying. So how will Satan take your thought? You by saying. Si Satan po hindi nakakabasa ng isip. Pero si Satanas ngayon hindi na nahihirapan. Yung mga minions niya, atakihin. Bibig nung taong yun, yung bibig nung taong yan, puro namumugalgal po, puro negative. So hindi na po nahihirapan si Satanas. Ayun narinig mo, nagsasalita ng negative, attack! Nakuha niyo, church? So, imbes po na magsasalita kayo ng mga negative words, speak life. Sa New King James, maganda po itong Matthew 6:31. Therefore, do not worry, saying. Kung ano pong mga worries meron kayo, huwag nyo na sasabihin. But say the opposite. Kaya nga po kami nung last Wednesday, talagang wala kayong maririnig sa aming mag-asawa na negative. Lord, thank you for your provision. Nag-a-agree po kami sa isa't isa. Ang sinasabi ni Mrs., I am the healed of God. Yes, Mommy, you are the healed of God. Bagaman ang sinasabi nung nurse, 180 po, over 120 ang inyong blood pressure. Mataas yun. Ako nung araw pa nagpapa-BP, 120 overacting lang ako eh. Pero to, matindi to, 180, lang ako although ang mami ko nung araw, nag-200. Taas yun. Pero buti na lang, hindi tayo na-high blood. Kayo po, wag po kayong tataasan yung mga high blood, Iwasan yung tumaasan yung mga high blood. Paano may iwasan hindi tumaasan yung high blood? Do not worry, saying. Na pag nag-worry po kayo, anong sasabihin natin? Sabi ng Philippians 4:8. Basahin natin ang sabay-sabay, church. At sa mga nanonood online. 1, 2, 3. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Maraming tao sa ngayon, kaya nagtatakot, anong minameditate nila? Hindi yung Bible. Yung bill ng Meralco at bill ng Maynilad. Matatakot po talaga kayo. Mag-worry po kayo. Para hindi po mataas ang bill ng inyong Maynilad, huwag po kayong gumamit ng tubig. Kasama talaga sa buhay yon, mga kapatid, ha? Ang ganda ng last part, sabi dito, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Pagising niyo pa lang sa umaga, thank the Lord. Lord, thank you. Buhay ako. Di ba? Blessing po yon. Actually, that is grace eh. Hindi nga siya basta blessing. It's grace. Libre ang hangin. Amen. Tayo po'y nakakatayo. That's grace. That's blessing. Amen. Ang dami natin pwede ipagpasalamat. Amen. Nakakakain po tayo ng masarap. That's blessing. Praise God. Ang dami niyo pwede ipagpasalamat. Tignan niyo po muna ang paligid ninyo. Ano pwede ipagpasalamat? Sige po, tignan niyo yung katabi ninyo. Oh, di ba? Blessing yan. Yung katabi mo, nandyan pa rin siya. Buhay pa rin. Oh. Ay, ginising niyo si Ate Chi. Nagme-meditate eh. The meaning of hope, di ba? According to the world,
Kakaiba, di ba? Sana, Lord, ang dami kong sana. Pero tayo po hindi. We have this expectation of good, certain. Amen and amen. So muli po, ang ibig sabihin nito ng definition ng hope natin, to cherish a desire with anticipation, to want something to happen or be true, expectation of what is sure, certain, and positive or confident expectation of good. 1 Thessalonians 5:8, second part, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. Hope. So meron tayong hope. We have this expectation of good, hindi po bad, na alam natin, pawang mabubuting bagay lang ang mangyayari sa atin. Amen. Di ba sabi ni Jesus, sabi ng ating Panginoon, I am come that you might have life and that you may have it more abundantly. Yung pong word na might doon, it's a possibility or probability. Nasa sa inyo po yung kung naniniwala po kayo and you have this good expectation, positive expectation of good, mararanasan niyo po yun. Pero kapag ang laman ng isip niyo puro negative, i-honor po ng kalaban yun. Tapos salita pa kayo ng salita na negative. So, aaralin natin talaga. Noong araw talaga mahilig tayo magsalita ng mga negative eh. Marami tayong expression na kagaya ng patay kang bata ka. Ano pa yung mga negative natin? O yari ka. Yung Sus Mariosep, okay lang yun eh. Kasi buong family ng Panginoon, binabagit ninyo eh. Patay tayo dyan. Hindi, buhay tayo dyan. Aray ko, ayan. Kaya kayo lagi nasasaktan. Oh. Panis. Naloko na. Oh. Bakit ganun, ano? Sinasanay natin ang sarili natin sa mga negative expressions, no? Bakit hindi natin sabihin, praise God, buhay na buhay ako. Kahit nga yung mga produkto, di ba? Pag masarap, na cake, anong pangalan ng cake na masarap na yun? The devil's cake. Pag naman pag nagbebenta ng insurance, pag may mga bagyo, dilubyo, acts of God, pag negative, binibigay sa Diyos, pag positive, binibigay sa kalaban. And sabi ng Panginoon, the thief does not come in John 10 verse 10. The thief does not come except to steal, kill, and destroy. Sabi ni Jesus, I am come that you might have life. So dapat lahat ng positive sa Panginoon i-attribute natin. Lahat ng negative sa diablo. So isanay na natin, mga kabataan. Lagi ko kayo naririnig, aray ka. Tapos nagtataka kayo, bakit ako lagi nasasaktan? Eh sinasabi nyo eh. Oh, ayan. So from now on, declare positive words, life words, mga kapatid. Now, balikan natin. Bakit helmet of salvation? Kasi gusto ng Panginoon na maintindihan natin, nilagay siya sa number 5 ng full armor para maintindihan natin that yung salvation po natin, it's a gift. Wala tayong ambag doon. Wala kang ginawa kung ba't kaligtas. At ito po ay kaloob. At since kaloob, pag nagbigay po ang Diyos, hindi po niya babawiin. Kaya nga po siya good news. Pag meron pong binigay sa inyo na hindi babawiin, hindi po ba good news yun? Pero kapag may binigay sa inyo at babawiin at pwedeng bawiin, hindi good news yun. Eh, ang tawag po ng Biblia sa mabuting balita o ebanghelyo, euangelion, good tidings. Ibig sabihin, good news. Wala pong bad news sa good news. Halimbawa, may bibigay ako kay Nanay Alice. Sabihin ko, Nanay, sa inyo po ito, pero babawiin ko rin. Hindi good news yun. O, meron ako ibibigay sa yung kotse, Brother Tony. Sa'yo na to, bigay ko, pero hulug-hulugan mo. Labo nun, di ba? Dati si Brother Bob, nag-o-offer sa akin. Nagbebenta ng kotse si Brother Bob eh. Hindi ko tinanggap eh. Sabi ko sa kanya, pag tatanggapin ko yan, gusto ko no down payment at saka no monthly. Yun ang totoong gift, di ba? So, binibigay sa atin itong helmet na to. You have to wear the helmet of salvation properly, believing na pag nagbigay ang Diyos, hindi po niya ito babawiin. Amen? Once again, Ephesians 2 verse 8, for by grace, you have been saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Eh, hindi ko na nararamdaman, Pastor, naligtas ako eh. Now, ano yung fruit na ating kaligtasan? How would you know that you are truly saved?
Ano yung pinaka-ebidensya? Buhay. Transformed lives. Pero kapag nakakita po kayo na, and I believe wala po dito sa church natin, na, pastor, ang tagal na niyang nagsisimba. Church worker pa nga eh. Pero sugarol, malakas uminom ng alak, 10 taon na raw sa ministry, hindi pa nagbabago. Hindi natin siya huhusgahan. Ha? Anong tawag dito? Ano yung nagsasabong? Ano pa yung mga laro sa ano? Hindi, yung mga laro sa... Ha? Scatter. Pero 10 taon na Christian, ay mukhang hindi talaga mananampalataya yun. So, paano natin malalaman na tayo po'y saved? Binago po yung buhay natin. Amen. Habang tumatagal, nakikita po yung transformation sa buhay natin. Pero kapag kayo po'y nasa church lang, hindi mo na kayo nagsasabong, hindi kayo nagsusugal, hindi kayo umiinom, ang tawag doon, modified life lang yon. Self-modification. Paglabas mo ng simbahan, balik ka na naman. Hindi po totoong binago ng Diyos yun. Amen, church? So, ang binibigay po ng gospel, life transformation. Pero pag hindi po gospel ang inyong tinatanggap, ano lang yan? Self-modification. Amen? So, nakikita natin ang ebidensya ay ang ating buhay na binago. Amen. So, it's a gift. For by grace we have been saved through faith, and that not of ourselves. It is the gift of God. Kaya siya number 5. Kaya siya nasa number 5 na listahan. The helmet of salvation. You have to believe. Pag mayroon kayo napapakinggan, nawawala ang kaligtasan. Nawawala din po ang hope ninyo doon. Kaya nga po binibigay sa atin itong helmet of salvation as our hope of salvation. Amen. Hebrews 13:5 until 6. For God Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Tapos sasabihin sa'yo, tatanggalin sa iyong kaligtasan mo. So we may boldly say, so we may confidently say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Kung ang tao po nagbabawi ng kanyang regalo, pero ang Diyos, when He gives, He will multiply pa nga eh. Amen and amen. Now, tingnan natin, what's the difference between hope and faith? Alamin natin, what's the difference between the faith and hope? Dito muna tayo sa faith. Faith is trusting God's unseen provision before it ever manifests. Ang mundo po, ang mundo, ang sistema, for them to believe, they must first see. Diba? To see is to believe. Diba ganun ang tao? Hindi ako maniniwala sa'yo. To see is to believe. Pero tayo po bilang mananampalataya, by faith, believing that God already provided for us lahat ng ating pangangailangan. Amen? Do you believe it, church? Sabi ng Ephesians 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Tayo po ba'y pagpapalain pa lang o pinagpala na? Pinagpala na. Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Pastor, heavenly spiritual blessings pa lang yan eh. Yes, ibinigay na po ng Diyos sa ating espiritu lahat ng ating pangangailangan. Dapat po yan mag-permeate sa ating kaluluwa para mag-manifest in the physical world. Maraming tao, nag-i-stay lang yung kanilang blessing sa spirito, spiritual realm. Mali po yung tinatanggap nilang doktrina, hindi nagpe-permeate, hindi tumatago sa kaluluwa. Hindi nila pinapaniwalaan. Gamit nila yung kanilang 5 senses. Lord, wala talaga eh. Masakit pa rin yung rayuma ko eh. Lord, wala pa rin. Hindi sila naniniwala na meron na pong nangyari sa espiritu. Now, dahil meron tayong right foundation na si Jesus ay nagdusa sa krus ng Kalbaryo, humantong pa nga sa kamatayan para angkinin lahat na ating hindi lang kasalanan, pati po sakit at karamdaman. Now, pag pinaniwalaan mo yun, meron kang basis, tatagos na yun sa kaluluwa mo, pinapaniwalaan mo na eh. Magmamanifest na po ang inyong physical healing sa inyong mga physical bodies. Kaya po yun ang ibig sabihin, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, dapat tumagos lang sa inyong kaluluwa. Paniwalaan natin. So that it will manifest in the physical realm. Pero pag hindi po pinaniwalaan ng inyong mga kaluluwa, wala pong physical manifestation. Now, maghahantong na lang kayo sa paniniwala, Lord, kung bigay mo itong sakit na to at malamang bigay mo, tatanggapin ko na lang. Ayun na. Hanggang kamatayan, ligtas ka nga, pero patay ka naman. Nakita niyo po yung big difference? Kaya po importante ang doktrina.
And God has given us everything that we need. Kahit po hindi nyo nakikita, kaya nga po by faith. Are you getting this, church? Nakukuha nyo po? Kaya importante nakikinig tayo ng salita ng Panginoon eh. So we have been blessed. Blessed na po tayo with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Huwag niyo pong aantabayanan na pagdating niyo sa langit, ang dami mga karton doon nakasulat, Nelly, 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 Nelly. Hindi po niya winidraw yung mga blessings na yun. Kasi hindi natin alam eh. Marami nakalagay doon. Chi. Ay, hindi. Nagising tuloy. Chi. Hindi niya na withdraw. Nagme-meditate. Now, what is hope? Hope is a positive expectation of good to come in the future. So nakatingin tayo sa future. Na ano po yung hope natin? Sa mga nangyayari sa mundo, di ba? Napansin niyo po, 4 na sunod-sunod na mga lindol eh. Japan, meron pang isa eh. Sa ano ba yun? May Colombia, and then recently in Thailand. Grabe pala. Ay, Indonesia po ba yan? Ang tindi, ano? Ang tindi ng mga... Now, ito pong mga pagyanig na ito, mga lindol na ito, ay lumalakas pa sabi na Matthew 24. Now, ano po yung hope natin? Naniniwala tayo that Christ will come again for us. And that's the rapture of the church. And mind the church, ang rapture po, it doesn't ask for prophetic signs. Wala pong prophetic signs ang rapture. Pero dahil nakikita na natin, malapit na rapture. Because we are pre-trib believer. Meron po mga prophetic signs ang tribulation. Written in Matthew 24 na nakikita na natin. So kung malapit ang tribulation, mas malapit ang rapture. Amen? So ito yung ating hope. Anong tawag po sa Biblia nito? Meron tayong blessed hope. Even though this world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter. Why? Because naniniwala tayo na meron pong great reset na mangyayari sa mundo. Yung reset na ito, pag nangyari na po, yung kaguluhan, tayo po ay bago po bumagsak ang mundong ito tuloy-tuloy, tayo po i-rapture muna ng Panginoon. And the Bible calls it our blessed hope. Titus 2:13, looking for the blessed hope. So ano po ang posture natin? Nakayuko? Nalulungkot? Hindi, nakatingala tayo. Nakatingin tayo sa pinagpalang pag-asa. Amen? Kaya hindi po tayo nagugulat. Ang gulo ng mundo, yes. Pero Lord, I'm looking forward to this blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Kaya po gusto natin marami tayong maisama. Hindi lang tayo nakatingala. Hindi po natin attitude na wala akong pakialam sa mga yan, basta ako ligtas. Hindi po yun ang tunay na attitude ng mananampalataya. At lalo tigit sa panahon po ngayon, nag-i-evangelize po tayo kasi gusto nating marami ang maligtas pagdating ng rapture of the church. Rapture of the church, maisingit ko lang, it's Jesus coming for us, His bride. Yung second coming naman, it's Jesus coming with us. Yun po ang malaking kaibahan, ha? So ang rapture, bababa po siya mula sa langit, sa alapaap, hindi po siya tatapak dito sa lupa. He will be coming for us. Katatagpuin po natin siya sa alapaap. And then, sa panahong yon, we will be with the Lord forever. Yung second coming naman, dahil kasama na natin siya, He will be coming touchdown earth with us. Yan ang difference ng second coming, church. Now tayo po, kahit anong mangyayari at marami pa po magugulong pangyayari magaganap sa mundong ito, pero tayo po'y naniniwala for this blessed hope because nakatingin tayo sa ating pinagpalang pag-asa. Amen? Kaya hindi po tayo nanlulumo. Hindi ka nakayuko at nanlulumo. Nakatingala dahil inaadabangan po natin yung ating pag-asang pinagpala. Amen. So what's the difference between faith and hope? Faith speaks of the present. Kahit hindi mo pa nakikita, pero you believe that yung lahat ng kailangan mo were already provided for you. In Christ Jesus. Amen. While hope speaks of the future. So yung helmet po, ito po ay ginagamit natin as hope of our salvation. Kahit po marami nalalaglag ng mga debris, suot natin yun, hindi makakalugang utak natin. Believing kahit anong mangyari, you are eternally saved. Come on, say this with me. I am eternally saved. Lagay niyo po sa ating comment section, I am eternally saved. Hindi po mawawala ang kaligtasan ninyo. Amen. So let's go back to our question. How to wear the helmet of salvation properly.
Ito yung ating solution, church. Wearing the helmet of salvation properly means having the full knowledge of the truth and complete confidence in the eternal salvation Christ provides. Once again, wearing the helmet of salvation properly means having the full knowledge of the truth and complete confidence in the eternal salvation Christ provides. Amen. Once again, Ephesians 2 verses 8 until 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Kaya po hindi mawawala ang inyong salvation. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. And 1 Thessalonians 5 verse 8, but let us who are of the day be sober. Ang posture po natin mananampalataya, relax, chill. Hindi po tayo natataranta. Kasi tayo po ay tinatiglay natin ang kapahingahan ng Panginoon. Putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. So we have this hope. Kahit anong mangyari sa future, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. We have His salvation. And salvation means Yeshua. Si Jesus po yun. Amen and amen. And that is LPC, yung ating hope. We have this expectation of what is sure, and we are certain because tayo po ay nasa pangangalaga ng Diyos at ng ating Panginoon Jesucristo. At tayo pa isilyado ng banal na Espiritu. Amen. So that is properly wearing the helmet of salvation. Amen. So church, I pray na naunawaan po natin ito. At napaka-importante po na naniniwala kayo na you are eternally saved. Naniniwala po ba kayo na kayo eternally saved? Naniniwala po kayo, nanay? At Teresa, you are eternally saved. Hindi po mawawala yan. God loves you so much. Amen. At sa mga nanonood po online, bago po tayo umawit ng pasasalamat sa Panginoon, gusto ko pong kunin ang opportunity na ito na kayo po ay magkaroon din ng pagkakataon na tanggapin ng Panginoon bilang inyong tagapagligtas at hari ng inyong mga buhay. Sabi ng Romans 10 verse 9 that if you can confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. Amen. That's simple. Hindi po mahirap maligtas. All you have to do, aminin po natin sa ating mga sarili. That's confession. If you confess with your mouth, aminin natin, Lord, without you, I can do nothing. And all you have to do pa, paniwalaan natin that Christ was raised from the dead. Yun lang. Ganun lang kasimple. So magpipray po ako, if you want to be saved, sabayan niyo po yung panalangin ito. Buksan po yung mga puso at labi. At paniwalaan na nabuhay po ang ating Panginoon Jesucristo. And you will be saved. That's simple. O Diyos, sabihin niyo po ito. Salamat po sa inyong kaligtasan na inilaan na sa akin. Kaya naman, tinatanggap ko ang Panginoong Jesus bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Dahil naniniwala po ako na hindi po siya nanatiling patay. Totoo nga po na matay siya para sa aking kasalanan, para makamit ko ang kaligtasan. At makalipas sa 3 araw, siya po inyong binuhay mula sa kamatayan. Bilang patutuo na ako nanampalataya sa Kanya, ay itinuturing mo, O Diyos, na matuwid sa iyong harapan. Salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. At naniniwala po ako na ang kaligtasang inyong inilaan sa akin, ibinigay sa akin, ipinagkaloob sa akin, ay mananatili magpakailanman. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin yan, binuksan ang inyong puso, welcome to the family of God. At suotin po natin yung helmet of salvation na sadyang bilang ligtas, hindi na po mawawala ang inyong kaligtasan. Enjoy your salvation. Amen and amen. Tayo po tayo at tayo po pangungunahan ng ating mga kapatid. At magpasalamat tayo sa pamagitan po ng awit ito. O Diyos ng katarungan At katuwiran. at katuwiran na kahit minsan di na mahirap
kalahatian. Yes. Salamat, O Diyos. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya, Diyos. At katwiran. At katwiran na kahit minsa'y di nabahin Kabanala at katwiran. Kalahatian. Kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Oh, salamat, Panginoon. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Kaya po ako, church, naniniwala ako na ang biyaya po ng Diyos ay hindi sapat. Hindi sapat ang biyaya niya. Kaya nga po sukdulan eh. Sa Greek, huper perisio. Yung pong word na huper, it's hyper grace. That's why we believe in a hyper grace gospel. Ang biyaya po ng Diyos ay higit pa sa ating inaasahan. Hindi po basta sapat lang ang biyaya niya. Overflowing, huper perisio. Hyper grace. Or itong sukdulang biyaya sa ibang translation, extreme grace. Ganun ang grasya ng Panginoon sa atin. Kaya wala po tayong pwedeng ipagmayabang sa Diyos. At salamat sa kanyang sukdulang biyaya. Na alam niyo po ba mga kapatid, kapag sinasabi mong nawawala ang kaligtasan, you are negating the finished work of Christ on the cross. Binabawasan mo yung kapangyarihan ng mga tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, masigit pa yung kasalanan mo. At dahil nagkasala ka lang, nawawala na kaligtasan mo. Mas makapangyarihan ang kasalanan mo dahil sa biyaya ng Diyos. Grace is greater than your sin. Wala pong kasalanan na pwede pong tumalo sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay hyper, sukdulan. Kaya walang dahilan na kayo po ay matakot na mawawala ang inyong kaligtasan. Pero ang tunay po na ligtas, hindi po gumagawa ng masama. Ang tunay na ligtas ay lalo pong bumubuti ang kanyang buhay. Siya po ay pagpapala sa mundo. Pagpapala sa kanyang neighborhood. Pagpapala sa kanyang mga kapatiran. At nakikita po sa ating mga buhay ang tinta ng Biblia. Ang tawag po sa atin ng Biblia, tayo po yung mga tinta na binabasa ng tao sa mundo. Yung buhay po natin. At ito pong nagagawa ng biyaya ng Diyos. At kung nagawa po ng Diyos yun, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na binago ang ating mga buhay, sa tingin niyo po hindi kayang baguhin ng nananaga na biyaya ng Diyos ang kalagayan ng inyong mga kabuhayan? Kayang-kaya po ng Diyos yun. Hindi lamang po siya able, but also He is willing. Naalala ko po last Tuesday, yung last episode ng Solution with Laverne Ducot. Ang message ko, all about healing. Nung lumapit po yung ketongin sa Panginoong Hesukristo, he was then asking the Lord, Lord, sabi niya, if you are willing, you can make me clean. Nagdududa po yung taong may ketong na yon. Naniniwala siya, kaya ng Diyos. But the question is He willing? Now, I've got good news for you, church. Hindi lamang po kayang-kaya ng Diyos sa pagpalain ka. Actually, pinagpala ka na niya. Gustong-gusto pa. Amen. Kaya po sukdulan ng biyaya niya sa atin. So sa pagkakataon pong ito, anuman pong inyong mga daladalahin sa buhay, sa larangan ng buhay at kabuhayan, believe, this is faith, na inilaan na po sa inyo ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. And have hope in the Lord, na
na anuman po mangyayari sa kinabukasan, the Lord will never leave you nor forsake you. Hindi po tayo mapapahamak. Amen. Because tayo po ay nasa kanyang kamay at nasa palad ng Diyos. Silyado pa ng banal na Espiritu. We are so blessed as a child of God. So I'll be praying for you. Magpasalamat na po tayo ngayon and receive your blessings and solutions sa inyong mga problema and provisions sa inyong pangangailangan. Aba, we thank you sa inyo pong nananaga ng biyaya sa amin. Na siya pong nagpapahatid sa amin ng pag-asa. Hindi pag-asa, Panginoon, na kami po ay nananagana sa sana. Hindi po kami umaasa sa sana. Naniniwala po kami na inilaan nyo na po lahat ng aming pangangailangan. Kung kaya't nananampalataya po kami, ito ang pananampalataya namin kay Kristo at sa kanyang mga tinapos sa gawa sa krus ng Kalbaryo. At hindi po natatapos doon. Mayroon din po kaming pag-asa sa hinaharap. Na bagaman ang mundo po namin at ang bansang Pilipinas ay nananagana po sa mga masasamang bagay. Pero o Diyos, mas lalo pong nananagana ang iyong biyaya. At dahil sa iyong biyaya at nananagana po ito, naniniwala po kami na mangyayari po sa amin ang pinakamabubuti ayon po sa iyong kalooban. Panginoon, ang lahat po ng nasa aming church, wala po sa aming mapapahamak. Kami po ay malayo sa anumang aksidente, sakuna at trahedya. At ang aming buhay po ay magniningning makikita ng mundo. Magsisilbing testimonya, o Diyos, na iyong nananaga ng biyaya. Dahil suot-suot po namin ang helmet of salvation. Na wala pong dahilan para kami po'y matakot dahil naniniwala kami bilang ligtas. Ang aming pong kaligtasan ay mananatili dahil kayo po ang nagbigay. Ito po'y isang kaloob. Church, this time, ibigay po natin sa Panginoon lahat ng ating kabigatan. At paniwalaan na lahat po ng ating pangailangan inilaan na sa atin ng Diyos. At anuman po mga kinatatakutan ninyo sa kinabukasan, papawiin po yan ang pagmamahal sa atin ng Diyos. God's perfect love cast away fears. Aba, thank you. Sa mga estudyante, nakaka-graduate lang, Panginoon, alam kong meron po kayong provision. Magkakaroon po sila ng magandang trabaho, magandang buhay at kabuhayan. At sa mga tao may karamdaman, Panginoon, pinawin niyo na po yung mga karamdamang yan. At sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nahihirapan sa kanilang kabuhayan, Lord, naniniwala po kayo, you already provide for them lahat na kanilang pangangailangan dahil sukdulan po ang inyong biyaya. At lalakaran po namin ang mundong ito, taglay ang kasiguruhan because we have this blessed hope in us, and that is our Lord Jesus Christ. Church, receive your blessings. Receive your hope in the future na hindi po tayo mapapahamak. Salamat, O Diyos, sa iyong sukdulang biyaya. And this, Lord, we pray. And we thank you. In Jesus' name. And everybody would say, Amen and Amen. Stay blessed, church. See you next Sunday. Amen. We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you're outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.